Magandang araw, Philippine Barbers. So ang pag-uusapan natin ngayon tungkol sa ating gamit at ating lecture ngayon sa haircut tutorial ay ang fade. So bago ang lahat mga katropa, gusto ko lang ipaliwanag sa inyo kung paano or ano yung ibig sabihin ng pinagsasabi ko sa aking procedure mula umpisa hanggang matapos dito sa clipper na to, or cordless man or corded. So, pareho lang yun dahil pareho lang yung mga guide na ating ginagamit at yung ating adjust. Ito po ang tinatawag yung adjust. So ito po ang practical at ipapaliwanag ko yung mga proper procedure po natin. So dito sa clipper na to, ipapakita ko yung ating adjust. Ito tinatawag kong adjust. Ito po. So first step na procedure ko, yung hinasabi kong guard number 2. So ito po siya yung guard number 2. Tingnan nyo yung guard nyo kung number 2 ba yan. So ilalagay natin ngayon. Ayan. Close blade. Ibig sabihin yung guard, i-close mo. Kung open, siyempre sagad mo yung guard. Ay yung adjust natin, sagad mo. Ayan. Yan yung adjust. Adjust mo lang. So pag sinabi mong open, i-open mo lang ng hindi gaano sagad. Halos 0.6 or 0.4 or 0.5 ganyan. Pag sinabi mong close, sagad mo to pataas para zero gap siya. So yan ginagawa ko, close blade lagi. So, guard number 2, close blade. Yun ang ibig sabihin nun. I-close natin, adjust natin ito. I-adjust natin ng close, ganyan. Ibig sabihin nun, pantay yung blade sa ilalim. Kaya yung putol ng buhok ng clipper ay talagang dose ang size. So pangalawa, yung 1.5. Tingnan nyo yung guard nyo kung 1.5 ang nakalagay. Yan. Ilalagay natin ngayon. Close blade. O di close. Adjust natin ng close natin para pantay yung mother blade at saka yung baby blade, yung dalawa pantay sila para yung size ng ating buhok, yung total ng buhok ay 1.5 mula sa number 2 at 1.5 maganda yung pagka gano'n ng buhok. Sunod. So ang pangatlo, yung guard number 1, lalagay natin close blade. Ayun, pantay yung blade, yung mother blade at saka yung baby blade, pantay yun para yung putol ng buhok ay pantay talaga silang puno. Mula doon sa number 2, 1.5, number 1, close blade. Maganda yung sunod-sunod ng buhok. 0.5. Tingnan yung number ng guard kung 0.5 ba talaga yun. Ilalagay natin. Close blade. Ayun. Pag sinabi mong close, pantay yung blade. Dalawa, pantay sila. Para 0.5 talaga yung size ng 0.5. Mula doon sa guard number 2, 1.5, number 1, 0.5 ito ay sunod-sunod po ang pag-size ng buhok at maganda yung pagka-bin ng size na yun. So yun po. So ito na, yung sinasabi kong combination na no guard. Ibig sabihin, tanggalin to. Pagkatapos natin gamitin to, tanggalin kasi doon na tayo sa fading ng blending. Sabi ko, no guard, adjust ang blade ng sagad. O, yan ang ibig kong sagad. O. Ayan po, sagad. Yan, sagad. Adjust ng sagad. Yan, no guard ha, walang guard. Ibig sabihin, walang guard. Blade lang yan siya. Ayan. Sagad po siya. Sa gitna. I-adjust natin sa gitna. Ayan. Mula dito, dito, dito. Ito yung gitna. Pag sinabi mong pantay, dito na ipapantay natin. So, blade ang pantay rin. Yan yung pantay, adjust ng pantay, adjust ng gitna, adjust ng sagad. Yan po yung tinatawag kong combination. Ulitin ko ha, no guard, walang guard. Tapos adjust natin ng sagad. Yan. Kaya yung blade talagang ganon. Yung mali pag dito, yung malaki dito. Ganyan ang ano niya, forma ito. Tignan nyo. Sa gitna, 0.5 yan, sa gitna. Yan po. So pantay, ibig sabihin pantay yung blade, dalawa. So yun po mga katropa. So
So sana mga katropa, mayroon kayong natutunan doon at talagang makuha at mag-gets nyo yung aking explanation niyon sa aking mga procedure. Ito na ang pinakabago nating haircut tutorial sa ngayon sa bidyong ito na inyong mapapanood, na tinatawag ko na Burst Mohawk V-shape. So ang pinakaunang procedure ay gumamit po ako ng guard number 2 close blade. So sa taas lang ng kanyang tainga ang ating unang inopen ngayon para sa kanyang burst fade. So ang pangalawang procedure ay guard 1.5 close blade sa baba ng dinaanan ng guard number 2, kabilaan lang po sa taas ng kanyang tainga, upang sa ganon ay ating makuha ang kanyang burst. At ang sumunod na procedure or ginamit na guard ay guard number 1. Pangatlo na po iyan. Close blade. Ayan. Sa baba ng dinaanan ng guard 1.5. Ayan po. Kabilaan po. Ayan. So estimated natin na makuha natin yung burst niya sa taas ng tainga. Ayan po. So pang-apat na procedure, pagpag muna para mawala yung mga buhok na napagputulan natin. So ito na yung pang-apat na procedure, yung guard 0.5 close blade. So ito na po yung combination natin doon. Sumunod sa 0.5 guard ay ang combination natin na no guard. Adjust natin yung blade ng sagad sa gitna at pantay. So yan po yung blending ng kanyang fade. Ayan. So pagkatapos natin gamitin yung 0.5 guard na yon, ay combination na po tayo na no guard, adjust ang blade ng sagad sa gitna at pantay upang maganda yung blending ng kanyang burst. Ayan po. Kung saan nakikita natin na pwedeng gawin or alisin or ayusin, ay gawin po natin upang gaganda ang kanyang burst or fade. Ayan. So mula dun sa kaliwa, ganun din sa kanan. Yung pang-apat na guard na ating ginamit na guard 0.5 close blade with combination no guard. Adjust natin ang blade ng sagad sa gitna at pantay. So ayan po, mula dun sa kaliwa, ganun din dito sa bandang kanan, sa taas ng kanyang tainga. Estimated natin na ma-burst natin. So ayan po. So malinaw po na nakita natin ngayon dahil sa introduction na paliwanag ko ay napanood at nakita nyo po at pinakita ko kung ano ang tawag o ano ang ginawa ko sa bawat guard na aking ginamit hanggang sa ating combination sa unang intro natin dito sa bidyong ito ay aking pinaliwanag ang buong procedure natin. So ang sumunod na procedure ay trimming na po tayo ngayon. Estimated natin na maganda yung trim natin na mababagay sa kanyang ulo, sa kanyang gupit. Ayan, ititrim lang po natin yan yung sa taas ng kanyang burst na estimated natin na bumagay lahat sa kanyang ulo, sa kanyang gupit.
So ititrim natin yan, medyo nipisan natin banda dito sa kaliwa gamit ang ating corded clipper. Ayan. So take advantage lang po para magawa natin ng maayos. Ayan. So mano-manong trimming natin sa clipper ngayon na mababagay sa kanyang ulo. Ayan. So ayan, napaikot natin ngayon yung trimming natin na estimated natin na bumagay sa kanyang gupit at saka sa kanyang ulo. Ayan. So kung saan nakikita natin na pwede pang i-trim, ay trim natin ngayon hanggat maganda na ang kalalabasan. So gumamit po ako uli ng 0.5 guard para sa developing ng blending sa upper fade niya. Yung mangitim-ngitim na kumanto konti na hindi pa gaano natapos kanina sa procedure natin, ay ito na para sa developing natin. Kaya ako gumamit po ng 0.5 guard. So ilaro-laro natin yung blade, yung adjust na nararapat na gawin para sa ikaganda ng kanyang blending. Ay yun po ang ating purpose doon sa paglaro-laro. Adjust ng gitna, sagad or pantay para ma-blend natin ng maayos yung developing ng kanyang fade. Yan ang ginagawa ko ngayon. So be creative po para mabuo at lalabas ang kanyang magandang gupit. So okay na yon, na na blend natin, na develop natin yung upper fade niya. So pagpag muna tayo para mawala yung maliliit na buhok na ating napagputulan. Ayan. So kung mayroon pang nakikita na dapat tanggalin, ay tanggalin po natin sa nararapat na guard para maganda yung blend ng kanyang fade. Ayan. Kung saan nakikita natin na mangitim-ngitim, liban lang kung may mga medyo malalim na hindi na nararapat bawasan, ay hindi na po dapat gawin dahil mas lalo pong papangit ang kanyang gupit. So ang ibig kong sabihin, kung may malalim sa parte ng kanyang ulo, kung ang target natin doon ay size 2, ay wag na po natin yung tirahin ng size 1 para mabawas-basan yung pangingitim dahil iiba po ang size ng kanyang gupit ayon sa number 2 guard. So ang gagawin doon ay ititrim lang doon para mabawas-bawasan yung mangitim-ngitim. So yun po yun. So next na ating gagawin ay bigyan natin ng shape line sa noo or a hard part para dagdag angas na din to. So yan po ang kanyang buong gupit na meron siyang shape line sa noo at may konting angas na din. So ayan po. So curve patilya natin para papatay sa kanyang burst. Ayan, so medyo pababa yung kanyang curve patilya para matawag siyang burst fade or burst mohawk V-shape. Ayan. So tumama yung siko ko sa camera kaya nanginig. So ayan, bigyan natin ng hard part or linya sa taas sa bandang kanan upang ito ay dagdag angas na din. So ayan, ay base rin po sa kanyang order na lagyan ng linya. So ulit-ulitin natin yung ginawa nating mga outline para makita at maganda po yung pattern natin para sa pag-aayit mamaya. So ayan po, i-detail natin ngayon yung kanyang burst para sa pag-ahit. So
So diretso lang pababa dito yung kanyang linya para magawan po natin ng back V-shape. So ayan po. Ayan, inuulit-ulit natin yung pag-detailed or paggawa ng outline para maganda po siya at hindi na po mahirap ayitin. So mula dun sa kabila, sa kanan, ganun din dito sa banda sa kaliwa, bigyan natin ng outline para sa pagpantay natin mamaya ng kanyang V-shape. So ayan, ulit-ulitin natin ng kanyang linya i-detail para tuwid po at madali na lang po ito ayitin mamaya. So ayan, ibabalance natin yung outline left and right para maibigay natin yung magandang V-shape at pantay po. So ayan, yung po ang purpose natin. So ngayon, nagawa natin ng V-shape, ayusin para matuwid at hindi po tabingi. So ayan, so kaya nga ganyan yung style dahil meron tayong tinatakpan sa kanyang bandang likod na malalim na parte ng kanyang ulo sa likod. So nakikita nyo naman na parang may diin or talagang buo ang pagkaitim. So yan pong purpose kung bakit may buhok sa likod. So ganun din dito sa banda sa kaliwa, kumpletuhin natin yung kanyang shape line sa noo at ang kanyang curve patilya papatay sa kanyang burst fade. So ayan, so ibabagay lang po natin yan. Ayan, so nakikita nyo po ang aking ginagawa. So madali lang po ito pag-aralan para sa ating haircut tutorial na tinatawag ko na burst mohawk V-shape. So na outline natin ngayon, nagawa natin ng pattern. So pagpag muna tayo para matanggal yung mga buhok na napagputulan natin. So gumamit po tayo ng tubig para sa ating pag-ahit ngayon. Kung sino man ang mayroong gamit na liquid shaver ay mas maigi po yun ang gamitin natin para mas madulas po. So ngayon, tandaan mga katropa ay lagi pong gumamit ng bagong blade upang sa ganon ay matalas ang ating ahit or labaha at tuwid po at hindi masakit. So nakikita nyo ngayon na binago ko yung blade. Ayan. So unahin natin kung saan may linya. Kung saan may linya, doon po tayo mag-uumpisa mag-ahit. Dahil madali lang po ito sundan dahil mayroon tayong pattern na nagawa. So yan pong purpose kung bakit tayo gumagawa ng pattern, para sa pag-ahit natin ay sundan lang natin. Kaya hindi na po mahirap. So yan pong tandahan, gumawa muna ng pattern bago po ahitin ito. So ayan. So pagpasensyahan po ang aking video dahil ang aking camera ay one direction lang po, dahil naka handle lang po ng lazy pad, kaya hindi po gumagalaw yung ating camera, always po naka one direction. So ayan, ayitin lang po natin yung ating dapat ayitin labas sa kanyang pattern. Ayan. So susundan lang po natin yung ginawa nating pattern. Ayitin po ng pulido, pataas pababa, pahilis para malinis po siya. Ayan. Pasalungatin natin yung ating pag-ahit, yung ating labaha para malinis at kuwang-kuwa yung buhok. Nakikita nyo, tignan nyo, napakalinis dahil salungat po. So pagmasdan maigi mga katropa,
paano ako nag-aahit, kung saan ako nag-uumpisa, kung ano ba, paano ako mag-ahit, saang parte, saan nag-uumpisa, saan nagtatapos. So technique na rin po yun, hindi yung kung saan na lang papunta yung ahit mo, doon dito. So ang pag-ahit po ay isang ikot po. Ayan. So 'di ba? Malinaw po sa video ito na kung paano natin or kung paano ko inaahit. So madali lang po itin dahil may pattern na po tayo. Kaya sundan lang po 'yon. Ayan. Ayan, salungatin para makuwang-kuha yung buhok. Ayan. So ngayon napaikot natin yung pag-ahit. Ngayon silip-silip na lang para makita natin yung dapat ayusin. Ayan. Para kung siya mismo ang tumingin or tignan niya yung mukha niya sa salamin ay wala po siyang makitang tabingi at wala na pong complaint. Yan po ang purpose dyan kung bakit natin sinisilip, tinitignan kung saan ang hawig ay habulin. Ayan, so bukod sa inaahit natin ay gumamit pa tayo ng Shingpa shaver para mas lalong kumintab ang kanyang fade. Ayan, aayusin natin ngayon yung mga mangitim-ngitim konti gamit ng ating corded clipper para matanggal yung konting mangitim na dinaanan ng ating labaha. So ayan. So gayahin lang po ninyo mga katropa yung mga parte na napapanood nyo sa aking haircut tutorial dahil laking bagay po ito para sa inyong dagdag kaalaman para po sa ating mga katropang nag-uumpisa pa lang or baguhan lang sa gupitan. Para po sa inyo ito. So ayan, aayusin at aayusin kung anong dapat na clipper na ating gamitin ay yun po ang gamitin natin para mawala yung mga dapat mawala or maganda na ang kalalabasan ng kanyang gupit. Ayan. So tignan nyo mga katropa, malinis na. So ngayon trimming na po tayo, konti lang naman. Kung saan nakikita natin na dapat i-trim ay i-trim po natin. Siyempre isprayan muna natin ng konting tubig para ma-hold yung buhok konti. Ayan. Kasi itong top hair niya, yung long hair niya sa taas ay hindi na daw kailangan na putulan, saka na lang daw. So ngayon ang ginagawa ko ngayon ay i-trim ko uli yung nasa upper fade niya para mawala na yung buhok na naka-usli na dapat nang i-trim para makinis at malinis po at walang pagewang-gewang na buhok na naka-usli sa kanyang fade. So pinapakinis na lang para totally tapos na kumbaga. So yan pong ginagawa natin dyan. Uulitin natin i-trim para yung mga konting sobra ay makakapantay na sa dapat pagpantayan. Ayan. Iikutan lang po natin ang mini cordless clipper para malinis na.
So tingnan nyo mga katropa, talagang pumorma ng kanyang buhok, ang kanyang gupit, at malinis. Ayan. So ang ginagawa natin ngayon, kung yung mga nakikita pa natin na mangitim-ngitim, ay ating tatanggalin or konting haplas lang kumbaga para mawala yon. Yan yung ginagawa ko ngayon. Kung saan mayroon tayong nakikita na dapat tanggalin, ay gamitan po natin sa nararapat na barber tools natin. Ayan. Pero maganda yung nasa upper page niya. Yan po yung ginagawa ko ngayon, ay finishing touch, yung pinapantay-pantay na ang lahat. Ayan. So inaayos na lang yan dahil totally tapos na po yan, pero yung ginagawa ko dyan ay yan yung tinatawag na finishing touch. Ayan. Dahil hindi na po siya nagpabawa sa taas ng kanyang long hair, dahil bagay pa po yung kanyang long hair, at order niya hindi na po daw bawasan. So ayan, nakikita nyo mga katropa ang kaangasan ng kanyang gupit. So nakikita nyo mga katropa ang kanyang gupit na talagang bumagay sa kanyang ulo at kulay kumbaga. So itong mga ginagawa ko ay nasa parte na tayo ng finishing touch. Unti-unti nang tinatapos. Yung mga nakikita ko na dapat ayusin, ay yan po ang ginagawa ko para mabalance ngayon yung kanyang mga patilya, yung kanyang shape line or hard part. Yan po ang ginagawa ko ngayon. So kailangan po ito sa paggugupit kung saan ay malapit na matapos or natapos na. So ang huling gawa ay yung tinatawag natin na finishing touch. Inaayos-ayos hanggat ito ay totally tapos na kumbaga. Yung mga hawi or dapat ayusin ay yun po yung ginagawa ko sa ngayon. Ayan. Kumbaga sa ay sagad sa gupitan. Ayan. So okay naman na hindi nabawasan ng kanyang long hair dahil bagay pa naman sa kanyang burst kumbaga. So sana mga katropa ay marami kayong natutunan sa video haircut tutorial kong ito na tinatawag na burst mohawk V-shape. So wag niyo lang po kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated po kayo sa mga bago kong upload. Muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat.